Peace be with you. I'm Brother Jet. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi na, Tinapay. Yan. Ayan. Yan mga kapatid, yes, isang maulang gabi sa inyo mga kapatid at welcome muli sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Yes. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At para po sa refleksyon ng ating unang pagbasa, pakinggan po natin ang ating kapatid na si Gerald. Yes, mga kapatid. So, sa ating unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaiah ulit. No? So, katulad ng isang linggo, kay Isaiah ulit ang ang ating unang pagbasa. So, dito sa unang pagbasa, sa panawagan ng Panginoon dito kay Propeta Isaiah, meron siyang sinabi dito sa mga tao. Meron naman din ditong sinabi ang Panginoong Yahweh kay Isaiah na meron ka ditong sabihin natin itatalaga, i-appoint, no, parang secretary ng isang ahensya, no. So dito, kung malalaman lang natin itong pagbasa sa unang aklat, sa unang pagbasa nga kay Isaiah, may nabanggit ditong pangalan na ilan, no. Ang pangalan ni Eliakim, no, may mga tatay pa ni Eliakim na si Hilkias, no. Pero bago pa i-appoint or italaga ni propeta ng Lord pala si Eliakim, meron kasing issue dito dun sa papalitan ni Eliakim na si Sebna. No, itong si Sebna, isa po siyang may mataas na posisyon sa kaharian ng Hudyo, no. So ang hari dito sa kaharian ng Hudyo ay si Haring Hezekias, no. So bali itong si Sebna, isa po siyang sabihin natin secretary ng isang opisina or secretary ng isang ahensya. Mataas ang kanyang posisyon. Amen. So dahil nakita ng Panginoong Yahweh na itong si Sebna ay sobrang gulang, sobrang daya, no? At sobrang hindi na makatarungan ng kanyang pamumuno. Greedy. Naging mapangas na sa kayamanan, sa kapangyarihan, no? At yung mga nakikinabang na lang sa kanyang posisyon is yung pagsarili niya lang. Oo. Sabihin natin, yung authority niya bilang mataas ang posisyon sa isang kaharian, parang sinasarili niya na lang. Yes. Yung siya lang yung nakikinabang. Oo. Bag yung authority niya, talagang ginamit niya sa kanyang kamay talaga. So ngayon, ang sabi ni Lord, ni Yahweh, Panginoong Yahweh natin, Isaiah, no, tanggalin mo sa pwesto itong si Sebna at tawagin mo itong si Eliakim ng kanyang tatay na si Hilkias. Itong si Eliakim, isang ordinaryong tao lang siya. Siguro, wala naman nasabi sa Bible kung ano yung trabaho, saan nanggaling, saang bayan. Sabihin natin, isang ordinaryong tao na parang katulad din siya ni David na sabihin natin kaya humawak o pamunuan ang isang pamumuno, isang lugar o isang posisyon. Kasi, di ba nga ang hari dito ay si Haring, pangalan to, Hezekias, sa kaharian ng Hudyo. So, sa parting Jerusalem ito, no, kaharian ng Hudyo, na hindi alam ng haring to yung mga ginagawa ni itong si Sebna. Kaya itinalaga ng Panginoon itong si Eliakim. Ngayon, may nabanggit pa dito na nagustuhan ko dito sa unang pagbasa, no. Sabi dito sa verse 22, ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya. Yan. So, wala daw sino man ang makakagalaw. Kasi kung ano man yung galawin sa pamumuno ng parang si David, tanging si David lang. Sinasabi ng Panginoon dito, dugtong pa niya, itatayo ko siya na isang parang haligi ng tolda, itatayo ko ng matibay sa matatag na lugar at magiging marangal siyang trono sa sambahayan ng bayang iyon. So, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ng Panginoon itong si Eliakim na katulad ng pagtitiwala ng Panginoon sa sinasabi niya patungkol kay David. So dito, ang ganda ng refleksyon ng unang pagbasa kasi
pag sinabi ng Diyos na, Mark, hawakan mo itong isang grupong to. Bakit? Bakit si Mark ang nakikita? So, tatanong ni Mark, Lord, ba't ako naging paniki din? Ba't ako? Lord, ba't ako? Siyempre, ang Panginoon, hindi naman siya tumitingin sa background, sa educational background, sa yaman, sa karangyaan. Tumitingin ang Diyos sa puso. Sa puso, yung bukal yung puso niya na magsilbi sa tao at sa Diyos. Kaya nakita siguro ng Panginoong Yahweh na itong si Eliakim ay may mga busilak na puso na kayang pamunuan yung hahawakan niyang bagong posisyon doon sa kaharian ng Hudyo. Amen. Kaya sa ating komunidad, saan ka man mapunta, o kahit anumang gawain, na pag sinabi sa iyo ng Panginoon, dapat, wag mo siyang hindian. No? Kasi, parang nakitaan ka, na alam mo sa feeling mo takot ka, feeling mo hindi ka worthy, feeling mo na hindi mo kaya, So dapat pagkatiwalaan mo kasi yung kahinaan mo na yan ang magbibigay o magsisilbing kalakasan mo. Parang parang yung sabi ko nga, yung kahinaan mo magiging kalakasan mo, yan yung magiging kapangyarihan mo. Kasi diyan ka matututo sa kung saan ka mahina, Amen. Katulad mamaya sa bibigyan ng interpretation sa ebanghelyo, yung pagtitiwala ng Panginoong Hesus sa kanyang isang apostol na sinabihan niya ng pagdating dun sa pangangahawakan ng isang apostol niya. Kaya napakaganda ng unang pagbasa kasi pag tayo nilagay ng ating Panginoon sa isang pwesto, gagawin natin yung pinaka-the best natin . Kasi siya yung pinaka mataas, sabihin natin mataas na boss na talagang papakitaan mo ng kisig mo, ng talento mo, ng galing mo. Kasi ang Diyos hindi ka pababayaan yan sa kahit anong circumstances ng buhay mo. Hindi ka pababayaan yan, ang laki ng backer mo. Amen. Mga kapatid, karagdagang information about dito sa unang pagbasa. Meron talaga tong historical and archaeological backing. So alam niyo ba mga kapatid, nung na-discover daw yung Silwan tomb, may nakasulat doon na nagmamatch doon sa sinabi noong kinundi na ni Isaiah yung paggawa ni Shebna ng marangyang libingang bato. Ayun. Naka-inscribe talaga siya. So nakita yung reading na yun. And then dun sa Eliakim Bula, nakita yung pangselyo ni Eliakim. So kaya nila nalaman kay Eliakim yon ang nakalagay, Eliakim, servant of the king. Di ba may mga pantatak tayo yung pangselyo, yun yung nakalagay sa kanya. So talagang si Eliakim, pinangatawan niya na siya'y lingkod lamang ng hari. Hindi niya ikinapit sa katawan niya yung authority na ibinigay sa kanya. Kasi, ikaw, halos kapangyarihan na ng hari yung binigay sa'yo, di ba? Yes, nasa iyo yung susi. Na kahit anong isara mo, kahit anong buksan mo, di ba? Nasa iyo na lahat ng otoridad. Pero si Eliakim, pinangatawanan niya yun, I am just a servant of the king. Pati yung pantatak niya, ipinapakilala ang eto. Tuwing makikita yung dokumento na pinirmahan niya o nilagyan niya ng tatak, ipinapaalala niya sa sarili niya at pinapaalam niya sa mga tao na kahit kailan, tapat ako sa aking hari, ako lingkod lamang. Kaya, ang galing kasi, ito may archaeological find . So, kung ikaw ay medyo hindi pa masyadong naniniwala sa Bible, kung ikaw may mga duda, ito mga kapatid, isang napakagandang patunay. Yung nakasulat sa aklat ni Isaiah, nahukay ng mga tao. Nakita talaga nila yung laman ng Bible, may katumbas na manuscript na makikita mo, may artifact pa na nagmamatch doon sa sinasabi dito sa Bible. Eliakim. Amen. Dito sa pagbasa na ito, niremind tayo ng ating Panginoon na lahat ng bagay kaya natin gawin basta kasama natin siya, katulong natin siya. Amen. At lahat ng bagay na meron tayo, kaya niya rin tanggalin pag hindi na natin naasahan ng ating Panginoon. Yes. So, Tama ka ba? so importante po na lagi nating sinasama
o lagi nating nare-recognize yung ating Panginoon sa bawat ginagawa natin. Hindi po ibig sabihin na mayaman tayo, makapangyarihan tayo, may authority tayo, di na tayo, sarili na lang natin naasahan natin. Hindi na tayo hingi ng tulong sa Panginoon. Or, sobrang dami ng pera natin, nakalimutan na natin siya. Amen. Yun yung napasakit po doon na sana po siguro nasa point na tayo ng ganun or pag dumating tayo sa point na yun, yun po yung wag po natin kakalimutan. Lahat po ng meron tayo, lagi po natin ibabalik sa ating Panginoon. Lahat ng mga nagawa natin, lahat ng mga natanggap natin, lahat ng accomplishments natin, lahat ng narating natin, kailangan wala tayong ibang i-glorify kundi yung ating Panginoon at Amen. hindi yung mga Yes. sarili natin. Yes. Para patuloy tayong i-bless, patuloy na dagdagan ng Panginoon yung ano man yung ibinibigay niya sa atin. Amen. Amen. Nice mga bro. Amen. So okay mga brothers, so natapos natin ang unang pagbasa. So dako tayo sa ikalawang pagbasa na bibigyang pananaw ni Brother Mark. Okay, so yung ating second reading ay mula sa Romans 11:33 to 36. So, ay pinapakita po sa ating ikalawang pagbasa kung gaano kayaman, kung gaano kagaling, kung gaano walang kapantay ang ating Panginoon. No? So, pinapakita dito yung pagka-Diyos ng ating Panginoon na wala nang ibang magiging Diyos kundi siya lamang. No? So, dito rin matututunan natin na kailangan nating maging mapagkumbaba. Tinuturuan din tayong humanga sa ating Panginoon Yes. at mas manampalataya o manalig sa Kanya. So, humanga. Yung Diyos mo napakayaman. No? Siya lahat ang may Kanya ng lahat ng bagay dito sa mundo. Yung lahat ng kung ano man tayo, Kanya yan. No? Lahat ng pinaghirapan natin, lahat ng pinagtrabahuhan natin, hindi yan mapapasayo kung hindi yan pinayagan ng ating Panginoon. Amen. Kahit yung mga problema natin, hindi yan mangyayari sa'yo kung hindi yan pinayagan ng ating Panginoon. So, kahanga-hanga yung ating Panginoon kasi walang ibang mas gagaling pa sa Kanya. Wala nang ibang karunungang mas dudunong pa sa Kanya. No, so, hindi mo siya pwedeng payuhan. Kasi nga, siya na yung mismong payo. Siya na yung mismong wisdom. So, siguro, pwede kausapin mo siya. Kaya lang, parang awkward na, Lord, ganito kaya, parang, Lord, ganito gawin mo. Parang awkward na, siyempre, tayo nagdadasal tayo, di ba? Pero, kung ano yung pinagdadasal natin, pwede, ngingiti yung ating Panginoon, pero anak, may mas maganda akong plano dyan para sa iyo. Amen. So, at saka walang makakaarok o walang ibang taong makakaintindi sa plano ng ating Panginoon. Napakaliit lang po ng ating nalalaman kumpara sa nalalaman ng ating Panginoon. Minsan kasi, akala natin, talino ko, galing ko, kayang intindihin ko lahat. Pero sobrang kapraso lang po yun kumpara sa kung ano ba yung nalalaman ng ating Panginoon. Ang nakikita natin ngayon, puro problema. Pero hindi natin nakikita yung buong mangyayari sa ating buhay. Yes. Even the future, alam ng Panginoon. Nangyayari sa yan kasi ganito mangyayari kasi sa iyo eh. So, kailangan galingan mo dyan. Kailangan lakasan mo yung loob mo dyan. Kasi kung ikaw sumuko ka dyan, hindi mangyayari sa iyo to. So, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na mas magtiwala sa Kanya. So, yun nga. Minsan kasi, sobrang dami ng problema, sunod-sunod, or sabay-sabay, patong-patong, no? Minsan, Lord, ba't ganito? Mapapatanong ka na lang eh. Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Bakit puro problema? Bakit hindi nahinto? No? Bakit hindi siya, ba't di ako makahinga na? Na sobrang dami kong iniisip. Ang kailangan po nating isipin, nangyayari yan sa atin kasi ginusto ng Panginoon yan. Amen.
Gusto ng Panginoon yan kasi gusto niya lumakas ka, gusto niya mas dumunong ka, maka-receive ka ng wisdom sa mga pangyayari niyan sa buhay mo. At yung mga pangyayari na yan, yung mga challenges na yan, yung mga natutunan mo na yan, magagamit mo yan sa future. Yes. So, minsan iniisip ko, dati ganito lang yung problema ko pero hirap na ako nun. Tapos nalampasan ko yun, may mga problemang dumadating. Ang hirap ulit. Tapos siyempre nalampasan ko na naman siya. Mas malaki na naman. So parang pag iniisip ko yung mga problema ko dati, kakapraso pala yung mga problema ko dati. No? Parang ngayon, mas tumitibay tuloy yung loob ko na, ay kaya ko to. Kaya ko tong mga challenge na to. Kasi alam ko, mas palalakasin ako ng aking Panginoon, ng ating Panginoon sa mga susunod na mangyayari pa sa aking buhay. So, pag po may mga challenge tayo, may mga problema tayo, huwag po tayong mag-alala. At yan po papasok yung ating sobrang paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. So, huwag po tayong malugmok sa problema. Lahat ng ito ay pagdadaanan lang po natin. At kung di natin ito pagdadaanan, wala, mahina na lang tayo habang buhay. Yes. So, minsan iisipin mo yung mga titos at titas natin, no? Yung mga elders, mga seniors, no? Siguro yung mga lolo't lola natin. Sa dami ng pinagdaanan ng mga to, no? Isipin mo hanggang ngayon, ang lalakas pa rin nila. Yes. Yung isip nila, matitindi pa din. So, darating po yung time na tatanda rin tayo at magiging kasing lakas din po natin sila. At ngayon pa lang, i-ready na natin yung mga sarili natin. Most especially tayo mga nasa young couples, no? Grabe yung mga challenge natin. But still, we believe na yung Panginoon natin, siya yung nakakaalam ng buong plano niya sa buhay natin. At wala siyang ibang plano kundi magandang plano, mabuting plano, at yung planong makakapagpatagumpay sa ating lahat. So, yung karunungan ng ating Panginoon, kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Hindi niya tayo bibigyan ng mga problemang hindi natin kaya. At syempre, gaya nga sa first reading, kakayanin natin yan basta kasama natin ang ating Panginoon, hindi tayo bibitiw sa Kanya, at hindi tayo magiging mayabang. Kasi alam natin tinulungan tayo ng ating Panginoon. At yun, isa pa pala, magiging mas humble tayo. Kasi kilala natin ang ating Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagyabang sa Kanya. Hindi natin siya pwedeng regaluhan ng Lord, ito, ng material. Kasi alam nating ang ibibigay niya sa atin ay mas higit pa doon. Hindi natin kayang tumbasan ang lahat ng ibibigay niya sa atin. No, so tayo bilang mga tao, kailangan alam natin yung sarili natin na kung wala ang Panginoon, wala din tayo. Nonsense ang lahat ng to kung hindi tayo naniniwala sa Panginoon. Kung hindi po tayo kumakapit sa Kanya, kung hindi tayo magmamahal sa Kanya, kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya, malamang sa kangkungan ang ating ang mangyayari sa atin. Doon tayo pupulutin sa kangkungan. So, it's a big reminder for us na wala tayong ibang kailangang pagkatiwalaan, wala tayong kailangang ipagyabang, at mas maniwala at mas magmahal tayo sa ating Panginoon kasi alam natin na siya lamang talaga ang makakatulong sa atin at makakapagbabago ng buhay natin. Amen. Yes po. Tsaka napakaganda ng paliwanag dito ni San Pablo sa kanyang sulat na talagang walang makakaintindi kung ano ba talaga nasa kaisipan ng ating Panginoon. Minsan napapaisip tayo na ano ba talaga ang plano ni Lord sa akin? Totoo kayang may Diyos? Minsan napapatanong pa tayo ganyan. Ano kaya yung gagawin ng Diyos sa akin pagdating sa ganitong sitwasyon ng buhay ko? At saka dito,
di ba sabi nga ni Apostol San Pablo na napakasagana sa kayamanan ng Diyos, no? So totoo talaga 'yun. Amen. Na lahat ng mga andito sa mundo is kaya niyang galawin. Ano, nabanggit ni Bro Mark kanina, kung nalagay ka sa posisyon, kayang-kaya yan ng Lord, tanggalin ka sa posisyon na yan. Oo. O bubulungan lang yung isang boss dyan. Ay, tanggalin mo nga yan. O no, kahit sino kasi siya ay pinakamalakas sa bagay. Kaya niya tanggalin, kaya niya bawasan, kaya tanggalin lahat ng meron sa'yo, mapapera, kayamanan, authority, power, kaya niya yan tanggalin. So, kasi lahat ng mga possession dito na nagagamit natin, nakikita, nakikinabang tayo, kaya niya yung tanggalin. So, tsaka dito, ako naniniwala dito bro na si Jesus talaga ang tunay na tagapagpayo. O, pero ako ang tunay na payo. Pilido pa lang payo. Pilido pa lang payo na. Nasa pangalan naman. Oo. So yun, napakaganda ng mensahe dito ng sulat ni Apostol San Pablo para sa lahat. Kasi walang makakaisip kung ano ba talaga yung tunay na kaisipan, karunungan ng ating Panginoon unless kung hindi mo siya kikilalanin personally. Personally. Okay, so dapat may kailangan tayong gawin sa relationship natin pagdating sa ating Panginoon na paglalimin natin para kahit papano maintindihan natin kung ano ba talaga yung sinasabi ng Panginoon at plano niya sa atin. Amen. So ito mga kapatid, for additional context lang din. Alam niyo ba mga bro, na si Paul, 11 chapter yung naisulat niya dahil sa pagko-contemplate sa bagay na yan. Yung pinag-ugatan niyan, hindi niya malaman ano ba talaga yung plano ng Diyos sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Doon siya litong-lito. Kasi ang mga Hudyo naniniwala kay Yahweh. Naniniwala kay Kristo, yung mga na-convert na mga Hudyo. At yung mga Hintil, siyempre, yun yung hindi naniniwala kay Yahweh. Ngayon, litong-lito na si Paul, sa kabila ng malaking pananampalataya niya, isipin yun, ang taas ng wisdom ni Paul. Tapos ang laki ng faith ni Paul. Pero litong-lito siya, ano ba yung plano ng Diyos? Hindi niya ma-figure out. Yes, kasi yung mga Hintil, pinapatawad ng Diyos. Pinaghihimalaan. Yung mga Hudyo naman, hinahayaan niya naman na madapa, maligaw, mawalay sa Panginoon. So siya ngayon, sa kaiisip niya, 11 chapter na yung nagawa niya about dun sa bagay na yun. At sa huli, dahil sa awa at grasya ng Panginoon, ang na-figure out niya, Walang from Him, through Him, and to Him. Kaya niya nasabing walang makakaarok sa karunungan ng Diyos. Kasi, ang lahat ng bagay, nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng Diyos at para sa Diyos. Sino nga naman siya? Para questionin yung pamamaraan ng ating Panginoon. Sino siya? Para sabihin, Lord, bakit mo pinatawad yun? Hindi nga naniniwala sa iyo. Hindi nga yan nagdadasal sa iyo. Pero doon sa huli, kaya, di ba sa huling part niyan, sabi niya, ang lahat ng papuri at parangalay sa Panginoon dahil na-amaze siya sa ano na niya, yung eureka moment, nung napagtanto niya na ayo nga, no? Dapat pala, hindi ko to pinag-uubusan ng panahon. Hindi ko rin naman malalaman eh. Hindi mo magigets. Oo, kasi Diyos na yun. Bakit niya susubukan na hulaan yung kalooban? So, again mga kapatid, makikita natin yung example. Yung isang tao na kagaya ni Paul, na mataas ang faith, mataas ang wisdom, sumuko na siya sa pakikialam niya kay Lord. I mean, doon sa paghula niya kung ano yung gagawin ni Lord. Ibig sabihin lang ng mga kapatid, tayo ayun, kagaya na sinasabi ng mga kapatid ko kanina, matuto tayong makinig kaysa makialam. Yun. Tsaka alam niyo ba, no? Ito yung pinakamahirap or challenging part kay Paul. Kasi itong sulat niya, di ba, medyo mahaba sulat niya sa mga Roma. Kasi si Pablo, Hudyo siya, pero citizen siya ng Romano. O, nahihirapan siya dito, sabihin yung mga wisdom niya, kaya sabi kong challenging. Kasi mga kababayan niya din eh. Kumbaga, citizen nga siya ng taga Roma at naging parte siya ng kalakalan or kagawian. Kasi nga, di ba, si Paul dati, nung Saul pa siya, pinapadampot yung mga naniniwala, yung mga followers. Bayaran siya dati. Oo.
So yun yung challenging part kay Paul kasi nga karamihan doon sa mga Romano is hintil, yung mga naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, sa mga kung ano sinasamba-samba ng mga iyon. Ito yung pinakamahirap na part na i-introduce mo si Jesus doon sa mga kapwa mo citizens doon na ito ako. Oo. Oo, kumbaga na-convert na ako ito Oo. Christian. Paniwalaan nyo. Look at me. Oo. Kaya ito yung sinasabi ni Paul sa mga letters niya. Amen. Amen. So, ngayon naman, dumako tayo sa mabuting balita na bibigyan ng refleksyon ng ating kapatid na si Brother Fernan. Okay mga kapatid, yung ating mabuting balita ay mula kay Apostol San Mateo, chapter 16 verses 13 to 20. So ito mga kapatid yung kwento nung itinatag ng ating Panginoon ng kanyang iglesia. Dumating sila sa isang lupain ng Cesarea ng Pilipos, so tinanong ni Jesus Christ yung mga alagad niya, ano ba yung naririnig nyo na sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? No? So what was the gist? Iga nga. Ano ba yung pinag-uusapan nila? So yung mga ibang alagad niya, ano ba yung perception nila sa akin? So sabi nung kanyang mga alagad, Lord, sabi nung iba, ikaw daw si Juan Bautista. Yung iba naman, sabi, ikaw raw si Elias. Yung iba naman sabi, ikaw raw ay propeta. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, tinesting naman niya yung mga alagad niya, no? O kayo, ano naman yung, ano ba ako sa inyo? Ano ba pagkakalala niyo sa akin? So, sumagot si Pedro. No? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. So, ang galing, no? Sabi ni Jesus Christ, very good ka, ha? Very good ka, Pedro. Isang bagsak. Yan, no? Kahit na ikaw ay nawala ng pananampalataya sa akin nung naglalakad tayo sa Sea of Galilee, bumawi ka naman, ha? Ang galing mo, ha? Na-impress. Kumbaga, nag-aaral ka ngayon, ha? Bumawi. Ang sabi ni Jesus Christ kay Pedro, no? Walang taong makakapagsabi sa inyo. Tanging ang Diyos lamang na nasa langit ang nagbigay sa iyo ng impormasyon na yan. Ibig sabihin, kinausap ng Ama si Pedro. Hindi man directly, kundi galing sa Diyos yung information na yun. Kasi walang taong nakakaalam nun. Kaya natuwa si Jesus kay Peter. At nung moment na yun, sinabi niya kay Peter, simula ngayon, ikaw na ay bato. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So sabi niya nga, maganda kasi, babasahin ko lang ang sinabi niya. No? At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan at hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa, ay ipahintulot sa langit. At sinabi niya na huwag daw ipagsasabi kahit kanino na siya ay Kristo. Kasi mga kapatid, itong ating mabuting balita, nangyari to kalagitnaan ng ministry ni Jesus Christ. Kasalukuyan noon na umiinit na yung pangalan niya. Nagiging controversial na siya. So marami ng pananaw yung mga tao sa kanya. Dito, inalam niya rin, hindi lang yung pulso ng mga tao, kundi yung mga alagad niya. Kung sa tagal ng pagsasama nilang yon, sa panahon na yon, ano na ba yung pagkakakilala sa kanya? And true enough, merong isang alagad na kagaya ni Peter na kung tutusin, parang mahina pa nga yung pananampalataya dahil, di ba, nung lumubog siya dun sa dagat, Doubt pa rin siya. pero siya ang nakapagbigay ng tamang sagot. So, ibig sabihin lang nito, mga kapatid, kagaya nung unang pagbasa kanina, related nga siya, wala sa tao yung wala sa tao yung kakayahan. Nasa Diyos. Kasi pag gusto kanyang gawing foundation, gusto kanyang gawing haligi, kahit sino ka pa, kahit ano pa yung katayuan mo, kaya niya yung gawin. Kasi Diyos siya. At hindi mo mahuhulaan kung sino yung pipiliin niya. Kagaya naman nung sinasabi dun sa ikalawang pagbasa, hindi natin siya kayang hulaan. So, dito, ang kagandahan dito mga kapatid sa gospel natin, yung iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Hindi makakapanaig ang kamatayan. So, doon pa lang mga kapatid, nung itinatag niya yun, hindi pa
ipinapako si Jesus Christ sa krus. Hindi pa siya muling nabubuhay, no? Itinatag niya na yung iglesia na yun para sa mga tao, para sa ating lahat, mga kapatid. Iniready niya na. Kasi ganun ang ating Panginoon, no? Hindi siya pabaya, hindi niya pinababayaan ng kanyang mga tagasunod. Nagtayo na kagad siya ng iglesia. So, sino ba yung mga iglesia na yun? So, tayo na susunod sa ating Panginoon. Tayo na magpapasakop sa kanyang authority, sa kanyang kapangyarihan. Tayo na aasa sa kanya. At, nung si Pedro ay ginawang bato, nung ginawa siyang foundation ng church, so siya yung kinikilala nating unang pope, nasa kanya yung susi ng kalangitan, pinagkatiwala sa kanya, it symbolizes yung mismong simbahang Katoliko. Hindi si Pedro, ha? Di ba akala natin si Pedro nasa pinto ng langit, may hawak na manok, kasi siya yung gatekeeper daw. Ang gatekeeper, mga kapatid, yung iglesia, yung simbahan na itinatag ng ating Panginoon. So, kung hindi ka makakapasok sa simbahan, no? Hindi ka makakapasok sa pinto ng langit. Mga kapatid, hindi namin kiniklaim, no, na kami yung maliligtas, ang Katoliko, hindi po, dahil hindi po rin namin alam. Pero dito, kung ito po yung pagbabasihan natin, di ba? Kailangan may simbahan. Yes, kailangan umanig ka sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Ito pa isa, ha? Si Jesus po ay Kristo. Yung Kristo, ang ibig sabihin, anak ng Diyos na buhay. O, di si Jesus Christ, maliwanag, no? Diyos po, si Jesus Christ. Wala nang ibang ibig sabihin yun, ha? Kung ayaw nyo pong, if you won't take our word for it, pwede nyo pong basahin, no? Basahin nyo po, para makita nyo po yung nilalaman ng ating mabuting balita. And ito po yung napakagandang, ano ba tawag dito? Ito pwede natin itong gawing go-to verse bilang Katoliko. Kung ikaw ay nagdududa na sa religion natin, kung ikaw ay naaakit ng ibang mga turo, pwede mong balikan to para maalala mo, no? Na ikaw ay nasa tamang landas ka na, no? Ang kailangan mo na lang ay sumunod sa ating Panginoon. At mga kapatid, itong sinabi ni Jesus Christ nga na to, ayan, huwag daw sabihin kanino man na siya ay Kristo. Kasi nga mga kapatid, nung time na yun, hindi naman ibig sabihin na ayaw ipaalam ni Jesus Christ sa atin na siya ay Diyos. Pero nung time na yun, mga kapatid, ang gusto ni Jesus Christ, yung kanyang miracle, yung kanyang works, no? Yun yung magiging patunay kung sino talaga siya. Hindi dahil sabi-sabi lang, hindi dahil kinuwento lang. At saka syempre, mga kapatid, alam naman natin may greater na plan. Yung kanyang pagkamatay sa krus. Syempre, ayaw niyang maapektuhan yung mga susunod na mga mangyayari, kapatid. So, ayun mga kapatid, no? Ang ganda nung itong mabuting balita, pwede natin tong gamiting angkla para hindi tayo madaling masway ng mga iba't ibang klaseng teachings. Ayan. Alam mo bro, mga bro, isa to sa mga paborito ko ding gospel. Kasi dito pa lang sa umpisa ng Ebanghelyo, di ba no? Yung pangalawang verse, na tinanong ni Jesus yung mga alagad niya, sino ba ako para sa inyo? Oo. So dito, kaya naging paborito ko siya kasi dito natin malalaman kung ano ba talaga relasyon din natin sa Kanya. Parang yung sa mga talk natin pagdating ng mga Christian Life Seminar din natin. Diba, yung Jesus the Messiah, diba, may isang tanong doon, sino ba si Kristo para sa iyo? No? So dito natin malalaman kung ano ba talaga relasyon natin dito. At makonect ko doon bro sa last verse na binasa mo, yung sinabi ni Jesus kay Peter na mahigpit kung sinasabi niya na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. So, dito nabigyan ko siya ng reflection bro, na inahayaan natin ng Panginoon na malaman natin na Kristo siya pagdating niya sa relasyon. So, doon natin malalaman, for example, personal relationship ko sa kanya. Halimbawa, kung kay Bro Mark, ang relationship niya kay Lord ay best friend. So, doon mo malalaman kung paano naging Kristo at paano naging best friend si Jesus para sa'yo. Kasi kanya-kanya nga tayo ng relasyon
natin kay Jesus eh. Mm. Kung ako, sa totoo lang, si Jesus talagang tinuturing kong kapatid si Jesus eh. Kasi bakit? Kasi sa aming magkakapatid, 5 aming magkakapatid, panganay ako. So, panganay, naghanap din ako masusumbungan. Mm. Yung tol, mapapukuya. Mm. Oo, yung mapagsasabihan mo ng problema mo din eh. Kasi syempre bilang ako kuya, hindi ako pwede magsabi ng problema sa mas nakakabata sa akin eh. Ah. So, dapat ang maririnig lang nila sa akin, puros kabutihan, puros kagandahan. No, ayoko din naman magsabi sa mga magulang ko. Siyempre, sobrang busy ng mga magulang ko eh. At matatanda na. Ang daming eh. iniisip. Ang daming iniisip. Siyempre, Siyempre, burden. tsaka siyempre yung kondisyon ng kalusugan ng mga magulang din natin eh. Naedad nga naman din. Kaya, ang subukan ko talaga kay Jesus. Kaya yun ang relationship ko sa Diyos eh. Kapatid eh. Kasi bigla kong napaisip, biglang may ting sa isip ko nga, yung tanong si Jesus dito eh, ako ba para sa inyo? Sino ako para sa inyo? Yun ang nag-strike sa akin. Tsaka wag daw pagsasabi kahit kanino man na siya ay Kristo. So, ibig sabihin para sa akin, alamin natin kung paano naging Kristo sa buhay mo, si Jesus. Kaya mga kapatid, sino ba si Kristo para sa inyo? Amen. Tsaka importante din yun eh, no? Kasi yung mga works ni Jesus Christ, yung magpapakilala sa kanya. Yung mga miracles niya, yung mga, ano ba yung mga magagandang ginawa niya, yung mga pagpapakita niya nga ng, mga, yung pagiging Diyos niya, na paano niya ito napalakad, paano ito nakakita muli. No? So, tayo bilang tao, yun, dapat ginagayangan natin sa ang ating Panginoon. Eh. So, sa mga gawain din natin, kailangan makita nila yung ating Panginoon. Yes. No? So, importante po na tayo kumikilos ng naayon sa ating Panginoon para po makita ng ibang tao na tayo ay talagang nananampalataya sa ating Panginoon. Kasi mamaya nga, ang dami nating ayun, yes, kilala natin yung ating Panginoon, nag-aaral tayo ng Bible, nag-aaral tayo ng mga salita niya, ang dami nating alam, pero pag naman tayo nabubuhay, bakit parang opposite ganoon, bakit parang baligtad, no? So yun yung nagiging tag dito negative yung nagiging hindi magandang perception, no? No, kasi yun na nga kailangan makita sa buhay natin kung gaano kabuti yung Panginoon. Pero kung tayo, taliwas yung ating pinapakita base doon sa ating mga natututunan, siyempre, magiging negative din yung impact nun. So, importante po na kung ano man yung kung paano natin na-experience yung ating Panginoon. Sana ma-experience din ng ibang tao mula sa atin para malaman talaga nila na buhay yung Diyos sa buhay ng taong to. At I'm very blessed na kaibigan ko siya. Amen. Na kapatid ko siya, nakakilala ko siya, naka-office mate ko siya. So, yan. Kailangan po nating maging maingat, maging aware sa lahat ng mga sinasabi natin, mga kinikilos natin. Kasi yun yung magpapakilala sa atin. Hindi yung sasabihin ko, oy, lagi akong, sisimba, ganyan. Lagi ko ako nagbabasa ng Bible. Hindi yun eh. Hindi naman nila kailangan malaman yun. Ang kailangan nilang makita, paano mo isinasabuhay yung ating natututunan. Kasi dun nila tayo tunay na makikilala. Amen. Amen. Nice one, bro. Ngayon naman, syempre, ganda ng mga pagbasa natin, ano? Amen. Talagang sobrang makapangyarihan ng Panginoon. Amen. Gagawin kanyang leader. Yan. Tapos, ipapakilala niya talaga yung sarili niya sa'yo, kung ano man yung mga kaya niyang gawin bilang Diyos. No, so, ngayon naman, Brother Fernan, ano ba yung connection ng ating mga pagbasa? Okay, so mga kapatid, ang ganda ng mga reading, no? Napaka-comforting niya, lalo na sa ating mga kaunti lang yung kakayahan, yung hindi tayo kasing talino ni na Einstein, ni na sino yung founder ng Tesla? Si Elon Musk. Yung may mga IQ ng mga 150 pataas, no?
Kasi ano pinakita dito ng Diyos kung ano yun, kung paano siya mag-delegate ng magiging katiwala niya. Yung kagaya ng sabi ni Brother Jay kanina, no? Puso ang tinitingnan ng ating Amen. Panginoon. Ang nakita ko dito mga kapatid na connection, 3 R. Ang hirap bigkasin, no? Tatlong R. So, una, the responsibility. Responsibility. So, yung authority na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, sagrado po yun mga kapatid. No? Galing siya sa sagradong pagtitiwala ng ating Panginoon sa atin kung tayo ay itinalagay niya no? Sa isang posisyon. Yes. Kasi mga kapatid, nabubuhay tayo para sa Diyos, di ba? Amen. Nakuha natin yung mga gusto natin sa pamamagitan ng Diyos. Amen. At lahat ng ito, mga kapatid, ay galing sa Diyos. Yes. So, kung nasaan man tayo ngayon, anumang posisyon yung hinahawakan natin, kay mataas yan, kay mababa yan, no? Kay ikaw ay hindi nangangamuhan, may sarili kang negosyo, ikaw yung pinakamataas. Yes. Lahat yan, mga kapatid, ipinagkatiwala lamang ng ating Panginoon sa atin. Tama. At anytime na hindi na tayo worthy, hindi na tayo karapat dapat doon sa ibinigay niya sa atin, pinagkatiwala niya. Sabi nga kanina ni Brother Mark, no? Pwede niya yung bawiin Yes. isang iglap. No? Click lang. So, hindi po pananakot yun, mga kapatid. Yun po ay realidad. Totoo. Nasasanay po kasi tayo, lagi tayong pinagbibigyan. No? Kasi mabait ang Diyos eh. Pinapalampas niya yung mga pagkakamali natin, mga pagkukulang natin. Pero kasi may plano siya. No? At alam niya yung mga susunod na mangyayari. Pero pag dumating yung time na inalis na sa atin yan, sana ma-realize natin mga kapatid, tayo yung may pagkukulang. No? Huwag nating ibabato sa Diyos yung sisi na, Lord, ginagawa ko naman lahat para ito lang naman 10 million lang naman yung ninako. Yung isa 100 million pero siya hindi nakakulong, ako nakakulong. Regardless mga kapatid, hindi ka naman nabubuhay yung yung relasyon mo ka sa Panginoon, walang kinalaman yung isa doon. Kayo lang ni Lord yun lagi ba? So, yung authority na meron ka, posisyon, yaman, or kung ano mang biyaya yan, banal yan kasi ipinagkatiwala yan sa ng Panginoon. Kaya dapat maging faithful ka sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ito. Amen. Pangalawang R, no, yung realidad. Na itong ating simbahan, itong ating pamayanan na mula sa ating Panginoon. Ano to? Ang pundasyon nito, kailangan naniniwala ka na si Jesus ay Kristo. No? Kung ikaw ay hindi na naniniwalang si Kristo ay Diyos, hindi ka na nabibilang sa kanyang simbahan. So maliwanag yun mga kapatid, no? Kailangan panghahawakan mo na si Kristo ay Diyos. Yes. No? Siya ay anak ng Diyos na buhay. No? At meron siyang mga itinalaga na mga leader. Kaya dapat matuto kang magpasailalim sa leader ng simbahan. Hindi yung marunong ka pa sa pare. No? Marunong ka pa sa bishop, marunong ka pa dun sa laiko nga, dapat hindi ka pa nakikipagtalo dahil, sila mga kapatid, dinelegate ng ating Panginoon para i-guide tayo. So tayo, ang obligasyon natin, sumunod. Kung meron kang hindi gustong teaching, kung feeling mo mas magaling ka pa sa pare, mas magaling ka pa sa bishop nyo, mas magaling ka pa kay Pope, no? Kung feeling mo, ganun ka, kailangan mga kapatid, mag-reflect ka. Kasi, hindi tama yan. No? Ginagamit ka na ng demonyo, ginagamit niya yung kahinaan mo. Kasi alam niya, prideful ka. Alam niya, aasa ka sa galing mo. Pero mga kapatid, hindi tayo yung kinatawan. No? Meron nga siyang nilagay. May succession ng authority ng simbahan. From Jesus Christ to Paul, hanggang sa kung sino man ang kanyang mapili. Sa ngayon, si Pope Leo. No? So si Pope Leo, yung ikinakaskade niya sa kanyang mga kaparean, mga bishop, no? Regardless kung makasalanan man ng pare, ang bishop, o ang mga clergy, kung makasalanan man yan, hindi nun naapektuhan yung kabanalan ng mensahe na pinadala ng ating Panginoon. No? Halimbawa po, kaming tatlo, makasalanan kami. Hindi ibig sabihin nun, madudumihan namin yung salita ng Diyos. Hindi namin yung kayang dumihan, galing sa Diyos yan. Salita yan ng Diyos. Puro yan, malinis yan.
Kahit nabigyan pa namin ng pamali-maling interpretation yan, basahin mo lang uli yung Bible, makikita mo na uli kung ano yung mensahe ng ating Panginoon. So, mga kapatid, again, we must know our place, no? Huwag tayong magmarunong sa mga leader ng ating simbahan dahil sila ay dinelegate ng ating Panginoon. At yung huli, ano yung response natin, no? Response. So, syempre, tayo may napapansin tayo nangyayari sa paligid. So, syempre, mga critical thinker, no? May mga opinion tayong nabubuo, may plano tayong gustong gawin. Feeling natin mas marunong pa tayo kay Lord, no? Lord, dapat itong si Bongbong, dapat ito ang nakukulong, Lord. Bakit ba ito laya? Itong si Cayetano, si Robin, ba't ba nanalo yung mga yan? I mean, ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, may mga hinahayaan ng Diyos na mangyari. Meron siyang mga makasalanan na hinahayaang umunlad. Meron siyang mga hindi naniniwala sa kanya na pinaghihimalaan niya. Wala ka nang pakialam dun. Labas ka na ron. No? Ang intindihin mo, yung relasyon mo sa ating Panginoon. Pag ikinumpara mo yung sarili mo sa kapwa mo, never magiging match yan. Dahil si Lord, bawat isa sa atin yan, meron siyang personal na relationship sa atin. Ngayon, nasa sa atin yan kung paano natin i-appreciate yun. Kasi once na ikinumpara mo na yung sarili mo sa kapwa mo, lalo na pagtungkol sa grasya ng Panginoon, you are, ano man tawag sa obstinacy of grace or from grace, yung ganun. Marunong ka pa kay Lord. Marunong ka pa. Galing ka pa sa AI. Ginawa ka lang niya no? Ginawa ka lang ni Lord. We are nothing. We are from dust. Binigyan niya lang tayo ng buhay. Wala tayo. We are not significant. No? Nag-uumapaw lang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya niya tayo binuhay. Doon pa lang sa bagay na yun, mga kapatid, sobrang dapat nagpapasalamat ka na. Buti nga, binigyan ka ng chance ni Lord mabuhay, maging being. Kahit yung kaluluwa mo, nilikha niya lang yan. Pwedeng wala ka, ha? Pwedeng wala tayo. Wag tayong magmarunong, wag tayong marunong pa kay Lord. Sabihin mo, Lord, at si Brother Robert, ang pogi, matalino pa. Bakit ako, ganito? Kalbo pa ako, Lord. Ba't ganun ka naman sa akin, di ba? Hindi ganun no? Tingin mo ba si Lord pag tinitingnan niya tayo, mas mahal niya si Robert? Or mas mahal niya si si James? No? Yung mga pogi natin, brother? Mas maputi pa yun. Hindi, mga kapatid. Pare-parehas niya tayong mahal. Yung blessing lang at yung kanyang mga pamamaraan, mga kapatid, catered for every individual. Merong kailangan si Gerald na hindi kailangan ni Mark. May kailangan si Mark na hindi kailangan ni J. Ganon din sa akin. Ganon din kay Sis Jude. Ganon din kay Sis Joyce. No? Iba-iba. No? Kaya pag hiniling mo, yung kotse ni Brother J, gusto mo meron ka din nun, iiyak ka. Iiyak ka talaga. Kasi hindi mo kayang tapatan yung yaman ni J. Joke lang, bro. I mean, iba kasi yung gusto ni Lord. Iba yung gusto niya para sa iyo. So, kapag palagi tayo, mga kapatid, na nagtatanong kay Lord na, Lord, bakit? Nauuwi na yun sa arrogance. Nauuwi na yun sa disrespect. Hindi na tayo marunong tumanggap ng ng gusto ng Panginoon Kasi lagi ka nang mas marunong pa kay Lord Will ni Lord. Ako, mga kapatid, guilty ako sa bagay na yun. Kaya ganito ako ka-passionate. Kasi may mga tayong mga kapatid, ako talaga, napapatanong din. Sabi ko, Lord, bakit hindi ako pwede, Lord, maging mayaman? Napatanong ko talaga siya, Lord, bakit po ako ay hindi pwedeng maging mayaman? Feeling ko naman, Lord, kung kasing yaman ako ni Elon Musk, kaya ko, Lord, ang dami kong matutulungan, Lord. Hindi ko gagayahin yung pa nga yung iniisip ko, hindi ko gagayahin, Lord, si Elon Musk. Sobra-sobra na yung pera niya, hindi naman siya namimigay. Pero hindi Hindi yung ganun. Kagaya nga nung sinabi ng ating kapatid na si San Pablo, kailangan ang gagawin mo na lamang, lumuhod ka at sabihin mo, purihin ang Diyos magpakailanman. No? Dahil never mong maaarok
ang karunungan ng Diyos. So, ayun mga kapatid, again, kailangan alam natin yung responsibilidad natin, alam natin yung realidad, at kung paano tayo tutugon sa ating Panginoon. Amen. Amen. Okay mga kapatid, ngayong napakinggan na natin yung mga reflection ng ating mga brothers. Yes. Nabasa na natin yung mga basahin natin. Siyempre ngayon naman, kailangan malaman natin kung paano ba natin i-apply sa mga buhay natin. So, para sa ating unang application, pakinggan natin si Brother J. Yes, bro. Sa mga pagbasa, kasi nabanggit ko kanina yung mabuting balita, isa yan sa mga nagugustuhan kong topic or gospel kasi pagdating to sa relasyon mo sa Panginoon. Tulad ng nabanggit ko kanina, tayo po ay iba't ibang relationship natin sa ating Panginoon. Nabanggit ko sa kanina, nakwento ko nga ang relationship ko kay Lord, tinuturing ko na kapatid, kuya, si Jesus, Kasi kailangan natin alamin yung relationship natin kay Jesus kasi maraming mababago sa iyo. Mapapansin mo na lang yung prayer mo, hindi na siya yung usual prayer na in common. Hindi na puros hiling, Yung nagiging prayer ko na, is parang intimate na. Yung alam mo yung parang may kausap ka na tao lang na nasa harap mo. Parang face-to-face O pang face-to-face. Parang di ba, for example, limbawa, kung ano ba yung relation mo sa kuya mo, kung gaano kay ka-close ng kapatid mo. So, ganun din yung pakikipag-usap mo sa kapatid mo. No? So, ganun po ako, na gusto ko din po na ma-apply nyo din kung ano din po ang relationship nyo sa ating Panginoon. Amen. No? Aalamin ko pa, papalalimin ko pa kung ano ba talaga relationship ko sa ating Panginoon. Tsaka patulad na sa unang pagbasa na nabanggit ko kanina, na kung ano man yung iatas sa iyo ng Panginoon, dapat wag tayong maging paniki. Nasasabihin mo, ba't ako? Dapat kung pag sinabi to ng Panginoon, na katulad si Eliakim na sinabihan siya ni Propeta Isaias na pamunuan to, papalitan niya tong si Sebna na siya uupo doon. Hindi siya tumanggi. Hindi siya humindi. No? Bagkus tinanggap yun ni Eliakim ng buong puso at pagpapakumbaba. No? Kasi walang alam si Eliakim pagdating sa pamumuno Kasi biglang taas agad yung posisyon ni Eliakim na sa dating ordinaryong tao. Ang taas agad. Sabihin natin ng kamay na siya ng Prime hari. Minister ka agad. Oo. Umaga ng kamay ka na ng hari. So lahat ng mga authority, ng power, ng karangyaan, nasa iyo. Once na nabigyan man po ako limbawa ng kung ano man posisyon, sa kahit sasabihin natin sa trabaho man po ito, sa serbisyo man ito, or sa simbahan man ito, tanggapin natin siya ng malulahati kasi ang Panginoon hindi kanyang pababayaan. Amen. Hindi kanyang pababayaan sa kahit anong atake sa iyo. No? Kasi ang Diyos, siya yung may control ng lahat. Siya ang bahala sa iyo. No? Hindi ka naman nahahayaan ng Panginoon, ay lalagay ko to si Mark sa trabaho nito, pamumunuan niya, magiging happy na rin siya sa isang section. No? Hindi ko yung pababayaan kasi inapoint ko si Bro Mark kasi magandang kanyang puso. No? So lahat ng biyaya, lahat ng mga pangangailangan ng halimbawa ni Brother Mark o ako man, ibibigay sa ni Lord yung suporta at saka yung protection, biyaya kasi nga nasa grasya tayo ng ating Panginoon. No? Kaya mabuti na lang na napatapik din natin ito para maging din tayo, maging open din tayo pagdating sa mga missions, sa service, sa simbahan man ito, or kung halimbawa man sa trabaho po, alam natin na hindi basta tao ang naglagay sa iyo diyan No? Diyos ang nagposisyon sa iyo diyan, naglagay sa iyo diyan para gawin mo ng mas maganda pa yung kung anong inatas sa iyo. Amen. Parang yung kwento ni Greg Yan. Nalala ko si Bro Greg, no? Nung kwento ko kay Greg, yung may nakita siyang susi. Oo, susi. Kasi di ba sabi nga ni Jesus kay Peter, ibibigay daw sa kanya yung susi at ilalagay daw yung kay Pedro yung bato ng magiging iglesia. No? Ngayon, si Bro Greg,
Alam naman natin to si Bro Greg, madaming gawain. Oo. So ngayon, masipag. siping ko, sobrang Hindi sipag din totoo ni Bro yan. Greg, sa Lagi. Bola lang yan. Nagdadami, nagtatasa, nagmumotor, nagde-deliver, Nagtutulak. nagtutulak, ng ulam. nagko-computer. Itong si Bro Greg, minsan tinanong siya ng nanay niya. Kilala niyo yung nanay niya diba? Si Mami Clarice. Sabi ni Mami Magkamukha yung dalawang yun. Magka-birthday nga. Malapit ang birthday nga. Sabi ni Mami niya, Mami Clarice, Iho, Tutoy, matanong kita, ano ba ang relasyon mo sa ating Panginoon? Ang sabi ni Greg, Mami, si Jesus ay mabait po siya. Nagpapagaling ng mga sakit at nagbibigay sa mga nangangailangan. Ang sabi ni Mami Clarice, sabi, ay tama ka, ang ganda ng sagot mo, Tutoy. Sabi ganyan. Pero lagi mong tatandaan at dapat mo din malaman na ang Diyos, siya ang binigay ng Diyos Ama na naging Diyos na buhay natin. So ngayon, naintindihan na ni Greg, no? Kinabukasan, itong si Greg habang naglalakad, napadaan sa simbahan, may nakitang susi. Si Greg, sa may tapat ng simbahan, nakita niya, susi. Ngayon, binalik niya itong susi kasi nga nasa tapat ng tindahan, binalik niya sa pari. So ang pangalan ng pari po na to, si Father Lemuel. Si Father Lemuel. Si Father Lagi Lemuel. masakit yung paa niya. Si Father Lemuel. Sabi ni Greg kay Father, Father Lemuel, may nakita po akong susi sa tapat po ng simbahan niyo. Ay, Iho, oo, salamat. Pero alam mo ba kung saan ginagamit ang susi? Ay, opo, Father. Siyempre, ito po yung ginagamit sa mga pintuan para mabuksan. Yes, tama ka. Pero alam mo ba, sabi ni Father Lemuel, alam mo ba, ang pinakamagandang susi para sa iyo ay yung susi na galing kay Jesus. Sabi ni Greg na ganun. So, bakit po nasabi yun, Father Lemuel? Kasi pag nakita mo na ang susi at binuksan mo na ang puso mo at pinapasok mo na si Jesus sa puso mo, yan ang pinakamagandang biyaya na mas nakilala mo pa si Jesus. Kasi si Jesus, kumakatok walang susi yan dapat ikaw yung magbubukas yan. Kaya, ang sabi ni Greg, tama nga kayo, Father Lemuel. Kaya mas kailangan ko papalalimin ang relationship ko kay Lord at kailangan ko pagbuksan din ng pintuan si Jesus para makapasok sa buhay ko. Amen. At para mas makilala ko po siya na mas malalim. Amen. Para yung sa tanong ni Jesus sa mabuting balita na sabi mo, Brother Fernan, ako, sino ba ako para sa inyo? Para sa inyo ba mga katinapay? Sino ba si Jesus para sa inyo? Amen. So, okay mga brothers, tapos na ako. Napagbigay na ako ng application. So para kay Brother Mark po, para sa iyo, paano mo siya ma-apply naman? Okay, so sinabi sa ating mga pagbasa na ang Diyos ay ang pinakamakapangyarihan, Amen. pinakamarunong, Amen. lahat ng dunong nasa Kanya na. Walang ibang kasindunong ang ating Panginoon. Pinakamayaman, lahat ng bagay dito sa ating mundo ay Kanya. Ano man yung meron tayo, Kanya yan lahat. So, ngayon, ano yung kailangan natin gawin? Siyempre, magtiwala tayo sa Kanya kasi siya na nga yung pinaka sa lahat. Lahat na ng pinaka na positive ha. Siya yung lahat. So, wala tayong kailangang ikatakot. Ano man yung nangyayari sa buhay natin, sabihin lang natin kay Lord, Lord, ano man itong nangyayari sa akin, kaya ko to, kasi alam ko may maganda kang plano at di niyo ko papabayaan. So, yung mga worries natin, yes, minsan malungkot tayo pero hindi pwedeng malunod tayo dun. Pag dumarating sa point na nalulungkot tayo, nag-worry tayo, bumalik tayo sa ating Panginoon. Amen. Na sinasabi natin pinakamakapangyarihan, pinakamayaman. No? Amen. Kasi yun ang gusto natin ay yung maging komportable tayo. Si Lord ibibigay sa atin yan. Pero kailangan, meron muna tayong matutunan. Amen. Hindi niya tayo pwedeng ispoilin na, Oo. gusto mo nito, yan, bigay mo na. Paano pa tayo maniniwala sa Kanya? Paano pa tayo matututo kung ganun yung mangyayari sa atin? Kasi yung ating Panginoon, siya yung tatay natin na magtuturo sa atin. Hindi yung bigay ng bigay. Hindi pwedeng gawin ng isang tatay yung ibigay ng ibigay sa kanya. Ibigay lang ng ibigay sa kanyang anak yung mga gusto ng anak niya. Kasi
in the end, siya rin yung matatalo kasi alam niyang hindi magiging maganda yung epekto sa anak niya. So, ang ating Panginoon, ganoon din sa atin. Kung may mga hinihiling tayo, may mga pinagdarasal tayo, na hindi pa dumadating, may plano, may magandang plano, may mabuting plano ang ating Panginoon. Amen. Yes, may mga problema. Anong kailangan nating isipin? May awa ang Diyos, may plano ang ating Amen. Panginoon. Yun, nakakasakit yung anak natin. Itaas natin sa Kanya ang ating anak, ipagdasal natin. Siyempre, ang Diyos, pinakamagaling ding doktor. Amen. Lahat ng sakit, kayang-kaya niyang pagalingin. Amen. Walang imposible sa Kanya. Amen. Amen. So, kahit yung mga magagandang nangyayari sa atin, yung palalo. Pag may napakagandang nangyayari sa atin, may mga blessing, may mga accomplishments tayo, yun dapat ang wag na wag nating kakalimutan. Kasi minsan, pag dumarating tayo sa point na masagana yung buhay natin, feeling natin, kaya ko para ito ako lang mag-isip, kaya ko para ito nagiging nakakalimutan natin siya. Ang nagiging thinking natin, nagkaroon ako ng ganito kasi naging masipag ako, nag-aral ako mabuti, naging matalino ako. Hindi po. Binayagan niya ng ating Panginoon. Yes, nag-effort ka. Pero hindi yan mangyayari kung hindi pinayagan ng ating Panginoon. At, syempre, may plano pa rin ng ating Panginoon. Naging marangya ang buhay mo, hindi lang para sarilinin mo yan. Syempre, kailangan mo maging blessing sa ibang tao na mas nangangailangan. So, doon lahat pumapasok na patuloy lang tayong magtiwala sa ating Panginoon. Huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot. Ano man yung pinagdadaanan natin. May sakit ka man, may problema ka sa pera, may mga pangarap ka na ang tagal matupad, may mga gusto kang hindi nangyayari, may magandang plano ang ating Panginoon. Amen. Kailangan lang natin ituloy ang ating pananampalataya sa Kanya, ang pagtitiwala sa Kanya. At darating yung time na iiyak ka, hindi dahil hindi pa dumarating yung pinagdarasal mo, kundi ibinigay na ng ating Panginoon. At yung time na yon, yun yung right time kung kailan sasabihin ng Panginoon, anak, eto na, nalampasan mo lahat ng ibinigay ko sa iyo. Amen. Ito yung reward mo. At doon mo mas ma-appreciate yung binigay ng ating Panginoon. Kasi nga minsan tayo, di ba? Pag may mga bagay tayong hindi rin pinaghirapan, basta lang nain dyan, di ba hindi natin masyado na-appreciate? Parang binabaliwala natin. So, ang ating Panginoon, hindi niya tayo hayaang magkagan sa mga binibigay niya sa atin. Kaya kung naman yung blessing na binibigay ng ating Panginoon, praise God! Siyempre, ingatan natin mabuti, mas gamitin natin sa ika-glorify niya yung mga blessing na ibinibigay sa atin. So tayo, dito sa community natin, nakikita natin yung pag-unlad ng bawat isa. Yung ibang mga kapatid natin, ang daming sakyan, na dati wala naman. Dati, hindi makapagpagawa ng bahay, ngayon may mga bahay na. Amen. No? Dati, kukommute, ngayon may motor, may kotse na. So, lahat ng yan, lahat ng resources natin, gamitin natin para sa babalik sa ating Panginoon. Yes. So, binibigay sa atin yan para hindi lang sa ating sarili, kundi para sa ikabubuti din ng ating mga kapatid. May magandang plano ang Panginoon. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa lahat. Yun yung panghawakan natin. At kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, darating yung time na magpapahinga ka naman at i-harvest mo lahat ng pinaghirapan mo sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Okay, so ang galing namin ni Bro. Oo. Amen. 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 Joke lang po, nakapagigil namin yung application ngayon. Si Brother Ikaw Pena naman, naman. Okay. So, gano'n, sakto, no? Yung nakita ko ng mga application dito, mga kapatid, is we should humble ourselves before Amen. God. Yes. So, yung ginawa nila kanina, nung sinabi ni Brother, ang galing nila, no? Mga kapatid, hindi naman po yan boasting. Kasi, Magaling si Lord sa atin. yes. Praise God.
Ganun po yung pakiramdam nyo kapag hinahayaan nyo si Lord na kumilos sa buhay nyo. Masasabi mo sa sarili mo, ang galing ko. Oo. Kasi, Naging proud. Oo, naging Oo. proud ka sa sarili. magiging proud ka kasi, alam mo, outside ng podcast na to, yung normal na araw, no? Yung ikaw lang yung nagsasalita, hindi si Lord. Oo. Hindi ka makakapagbigay ng reflection, Gugulat makakapag-inspire ng ganito Sa kung hindi tulong. dahil sa tulong ng ating Panginoon. Yes, amen. So mga kapatid, again, bilang application nga sa mga natutunan natin, no, dapat maging humble tayo. Amen. Kasi yung pagiging humble natin, yan yung magiging daan upang iangat ka ng Panginoon. Amen. Kasi ang tumatanggap na siya'y mahina, ang tumatanggap na kailangan niya ang Diyos, yan ang mga pinagpapala ng ating Panginoon. Yan ang binibigay niya ng authority, yan ang pinagkakatiwalaan niya. Like Peter, no? Aminado siya, humihina yung faith niya. Sabi niya, Diyos ko, tulungan mo ako. Nung lumubog siya, no? Imposible namang hindi marunong lumangoy si Pedro. Mangingisda yun eh. Mangingisda yun eh. No? Ano sinabi niya? Panginoon ko, tulungan mo ako. Kasi inamin niya na hindi niya kaya kung hindi siya tutulungan ng ating Panginoon. Di siya umas sa galing niya. Yung si Eliakim, no? Kanina, isang humble servant, ginawang prime minister, no? Grabe, ang tindi ng promotion niya, no? Mali mo, maging prime minister ka. Ilang step yun? Oo, nilampasan lahat. Salary grade 16 yata. 50-50. Okay. So mga kapatid, ganun si Lord, no? Yung nagpapakumbaba, yun yung itinataas niya. Totoo yan. At syempre mga kapatid, makikilala mo lang ang ating Panginoon kung magiging mapagpakumbaba ka. Kasi kung lagi ka na lang marunong pa kay God, ayaw mo siyang makilala. Kasi hindi mo pinapakinggan yung sinasabi niya, hindi mo ino-honor yung way niya, hindi mo ino-honor yung wishes niya. Gusto mo, ikaw yung masusunod. So, kung gusto natin mga kapatid, i-direct ni Lord yung buhay natin. Kung gusto nyo mga kapatid na iangat tayo ng ating Panginoon, huwag tayong umasa sa sarili nating kakayahan. Kundi, magpakumbaba tayo sa ating Panginoon at lagi natin siyang purihin sa kanyang mga ginagawa. Amen. Kasi mga kapatid, everything that God does is nothing short of a miracle. Palaging himala ang ginagawa ng ating Panginoon. Palaging kagilagilalas, no? Palaging awesome. Kasi ang ating Diyos ay laging awesome. Never siyang mediocre. Palagi siyang the best. No? Super. So, tayo, we must always be in awe of our God. Lagi nating hangaan yung ginagawa niya. At Awesome. ang magandang example dito mga kapatid ng humility, no? Kasi, maalala niyo, di ba, lagi sinasabi ng matatanda, yung maging kawayan ka daw, no? Ayoko. Marunong tumungo, no? Hindi basta-basta nababali ng hangin. Ako mga kapatid, ayokong maging kawayan. Bakit naman? Kasi ang kawayan, kung saan kahipan yan, doon ka papaling di ba? Ibig sabihin, nagpapa-pressure ka, no? At eventually, ang kawayan, pag sobrang lakas ng pressure, nababali, no? Ang gayahin natin mga kapatid, ay yung tinatawag na bristle cone pine tree. So, sana, Brother Greg, may ma-flash yung image dyan para makita nila, no? Pine tree. So, itong puno na to mga kapatid, kung makikita nyo, ayan, medyo maliit lang yan mga brothers. Itong puno na to, para sa akin, ito na ang pinaka-humble na halaman. Kasi kung pagandahan, talo na to. Walang pananalunan na beauty contest ang punong ito. Napakapangit. No? Napakapangit. Mukha siyang tuod na binaligtad. Yung ugat niya, ginawang puno. Balik. No? Walang dahon. No? Ang sanga niya, puro pilipit. Ang kulay niya, mukhang tuyo. No? Pabulok na. Pero mga kapatid, alam niyo ba itong bristle cone pine tree ay 4,850 years old na. Uy. So, right after the flood, Diba? kung di ako nagkakamali. No? Ganun siya katatag kasi sobrang humble niya. Wala siyang pakialam sa itsura niya.
ang binibigyan niya ng halaga, mga kapatid, yung mga ugat niya na nakakapit sa bato. Sa bato. Doon siya kumakapit. Yun ang pinagtibay niya. Yung pananampalataya niya, doon sa kinakapitan niya. Doon siya nagbigay ng maraming resources niya. Tibay. Doon siya nagpalaki. No? So, kagaya nung team natin, rooted in Christ. No? Kailangan, mga kapatid, tayo rin, wag na nating masyadong isipin yung itsura natin. Kasi, hindi naman yan ang magpapatibay sa atin eh. Hindi yan ang magiging dahilan kung paano ka magtatagal. Kailangan, kumapit ka sa bato sa ating Panginoon. No? Hindi doon sa batong baka mamaya, Shabu pala, shabu. sabi ni bro, kumapit daw sa bato. Ibang bato yun sinasabi Kaya niyo. pala ang lakas niya. Okay, so, again, mga kapatid, balik tayo, no? So, yung simbahan natin, itinatag din sa bato, built on rock, no? Kumapit tayo sa simbahang itinatag ng ating Panginoon. Diyan tayo mag-ugat. Huwag na nating intindihin kung ano ba yung tingin sa atin ng mga tao, yung perception about us. Hindi importante yun. Ang importante, mga kapatid, ipakita natin na tayo, nakaugat sa ating pananampalataya. Yes. At mga kapatid, yung paninindigan mo bilang Katoliko, bilang Kristiyano, yung paninindigan mo, hindi pagmamataas yan. That is humility, mga kapatid. Kasi, nananatili ka na tapat sa ating Panginoon kahit na ang pangit na ng tingin sa'yo. Kahit na sugat-sugat ka na. Kahit na ang tingin kagad nila sa'yo, bulok na yan. No? Hindi importante sa atin yun. Kasi, nagtitiwala tayo na yung Panginoon natin, siya yung magbibigay sa atin ng hustisya. Ipinagkakatiwala na natin sa Kanya. Kaya, kapag nag-focus tayo sa ating pag-asa sa ating Panginoon, kahit na ano pang dumating na baha, kahit na pang dumating na bagyo, unos sa buhay natin, kagaya nitong bristle cone pine tree, mga kapatid, hindi tayo matitinag. At we will last for a very, very long time. 4,000 years. Grabe. Ganun siya katanda, no? Ganun siya katagal. Kung hindi ako nagkakamali, no? After ng flood nga to, no? After ng flood ni Noah. And so yun, mga kapatid, no? Ganun ka-importante yung humility sa buhay natin. At kung maaalala natin, mga kapatid, no? Yung kauna-unahang virtue na itinuro sa atin ng ating Panginoon, humility. No, pagbaba niya pa lang dito sa lupa, pinakita niya kaagad, humility. Hari siya, Diyos siya, pero saan niya pinili na isilang? Sa kulungan ng hayop, sa sabsaban. No? Ganon ka-importante sa ating Panginoon yung virtue ng humility. Kaya dapat, mga kapatid, palagi natin yung isinasabuhay. Well, syempre mahirap, lalo na pag inaapi ka na. No? Pag pinagtatawanan ka na. Pero sabi nga, no, mga kapatid, practice makes perfect. Or near perfect. Along the way, madadapa tayo. Pero, ang importante, nakikita ni Lord, pinagsusumikapan natin. Importante, ginagawa natin ng paraan. Amen. Kasi hindi naman tayo nga magiging sinless. We will always be susceptible to sin. Pero, ang gusto ni Lord, nakikita niya, yung puso mo, yan. Naghahangad ka talaga na, Lord, nakita mo naman, nag-e-effort ako talaga. Kasi para sa iyo to, Lord. No? Kailangan ko maging humble para ikaw yung mag-aangat sa akin. So again, mga kapatid, no? Sana ma-picture natin lagi sa isip natin yung kagaya nitong puno na to. Let us all strive to be like the bristle cone pine tree. Talo na sa pagandahan niya. Pero sa patatagan, no, wala naman dadaig yan. So, yun lamang, mga kapatid. Praise God. Tatanim nga ako niyan, bro. Talaga yung picture namin ni Jude. Sa ano lang siya, bro, tumutubo sa Nevada. Punta si Jade, pupunta si Jade. Wag na. Yung subdivision dyan sa ano. Sierra Nevada. Amen. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Thank you. Amen. Yan, mga kapatid, maraming salamat po muli sa pagsama niyo sa amin sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Thank you nga pa kay Sis Jude dahil napakasipag niya mag-operate. Diyan rin si Sis Jude. Ating, hindi, syempre, si Sis Jude muna dahil pindot siya ng pindot. At thank you rin syempre kay Sis Joyce
Kaya naman si Brother Mark ay sobrang Oo, inspired. inspired na inspired ako Bro, talaga. nakita ko kung paano ko na i-build up, ha? Oo. Ayan. Papansin Papansin ko lang, bro, dapat lagi talaga. nandito si Mami para mas, Oo. Ngayon, hindi siya inaantok, eh, no? Iba talaga yung epekto ng, Magaganado. kasama yung asawa. iba yung nagagawa ng pagmamahal talaga. Amen, amen. So, May saan ang reward punta niyo mamaya ngayon? Ha? May reward ka, may reward. Oo, dito lang. Okay. Mga kapatid, again, thank you sa pakikipagkwentuhan nyo sa amin. Yes. Kung may napulot po kayong aral, kung nagustuhan nyo yung kwentuhan namin mga kapatid, please like, share, and subscribe po. At nang sa ganun, matulungan nyo po kaming ikalat yung mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Yes, meron po diyang comment section. So, kung ano po yung gusto nyong sabihin, ano po yung mensahe na napulot nyo po sa amin or naparating po sa inyo nating Panginoon, iwan nyo po dyan. Amen. At meron din po kaming mga merchandise na usapang tinapay merchandise. Yan, katulad po itong mga mug na Yan, to, mga t-shirt, meron po mga cups. So, ayan po, nakapost po dyan. Ayan, usapang tinapay merchandise. So, pwede po kayo mag-PM. Pwede po kayo PM sa aming FB page. Meron po kaming FB page na usapang tinapay podcast. Pa-like, share, and subscribe. Pa-share na din mga videos po natin. Oo. Oh, pa-like din po, palambing naman din po sa pag-pindot lang ng Amen, amen. Amen. So, grabe. Galing ng ating Panginoon, no? Tinuruan tayong maging humble. Amen. Tinuruan tayong mas magtiwala sa Kanya. Tinuruan tayong mas mahalin siya. Mas paniwalaan siya. At mas maging kagaya niya. Amen. So, yun. Titibay talaga yung panampalataya natin. Basta tayo ay angkla sa Kanya. Yun. Nakakapit sa Kanya. At wala nang ibang Diyos kundi siya lamang. Amen. Okay, so syempre next week, ganun ulit. Marami ulit tayong matututunan. Oh, may guest pa tayo niyan. Ay, Oo, baka nako. Napaka-pogi. Matangkad dito. Tsaka humble. 7 puto. 7-footer. Tsaka cute siya. John Lloyd Drake. No, John Lloyd cute. John Lloyd Drake. Okay, so kita-kita po tayo sa next episode. Abangan niyo po yan. Sana po, samahan niyo ulit kami. At syempre, lagi po nating tatandaan Na ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Salamat! Keep safe mga kapatid! Ingat. Salamat!